Magandang araw ho, mga ka-YouTuber. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano tamang kumuha ng talbos ng kamote para gulayin at pati na rin ang pag-aalaga at pag-ani ng talong. Importante ang tamang paraan para hindi mamatay ang halaman at tuloy-tuloy ang ani. Kung interesado kayo sa gulay sa bakuran, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Ito ang tanim ng ating kamote. Makikita ninyo na malago at maraming baging, kaya pwede na itong kunan ng talbos. Ang talbos ng kamote ay masarap gulayin at masustansya, pero kailangan hindi abusado sa pagputol. Sa pagkuha ng talbos, huwag putulin hanggang pinakaugat. Ang puputulin lang natin ay yung malalambot na dulo, mga 6 hanggang 8 inches. Iwasin ang matitigas at makapal na baging. Tingnan nyo naman ang aking kamuting tinanim. Madali siyang tumubo. Matagal lumambot, tumihina ang tanim kapag sobrang putol. Mas maganda kung umuga, kukuha ka ng talbos. Kasi ang tinatanggal ko lang talaga yung pinakadulo niya. Optional kung gusto mong gumamit ng gunting, pwede rin. Mayroon akong gunting pero inano ko na lang yung aking kamay para madali. Huwag abusuhin lahat ng isang halaman. Tignan nyo naman ang dami kong nakuha. Ang sarap talaga maggulay sa bakuran.
Ngayon naman punta tayo sa taniman ng talong. Ang talong ay madaling alagaan. Basta may araw, may regular na dilig at may sapat na pataba. Kaso lang yung aking talong dyan ay yung galing na yan sa baha. Binaha kami nung isang buwan at talaga namang na-wash out lahat. Mabuti nga may natira pa. So salamat pa rin at may ginugulay pa rin kami. Ayan, kumpleto na ang ating ani, talbos ng kamote at sariwang talong. Suwak na suwak pang ulam at pamilya, tipid na masustansya pa. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung may tanong kayo tungkol sa gulayan, mag-comment lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang tipid sa pagtatanim. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video.